Hey Jude, go! Ayan na, bago ka mag-work ulit, go! I'm from Bulacan po and I'm a customer support officer sa BPO. So, start ko lang, alam ko for a lot of us, it is very incomprehensible why the government is acting the way it is now. Um, there are so many irrational decisions being made and hindi ko alam kung paano natitake ni BBM gawin yung mga bagay exactly opposite from the things he had laid out during the campaign. I voted for him kasi sabi niya continuation, sabi niya he will live up the agriculture, that we will be self-sufficient because he knows the danger of being so much import dependent. He took so much sense before at alam niya yung mga problema, he knows the solution, he knows the foreign policies of FPRRD, that diplomacy is the only way we should go. And hindi ko lang maintindihan kung paano nila naaatim ilagay yung bansa natin sa isang sitwasyon na napaka-risky at unfavorable sa atin ngayon. Parang it's already 2024 guys, tapos nagpapakatuta pa rin tayo sa mga Amerikano. It's so obvious and yet they are turning a blind eye so they can advance their personal interests. Gaano kahalang yung mga kaluluwa nitong mga to sa gobyerno para unahin yung mga sarili nila na alam naman nating maalwan yung buhay nila kaysa doon sa mga taong kulang na lang mamatay na sa gutom dahil sa mga epekto ng mga pansarili nilang kagahaman. Ako, okay lang ako eh. Okay na ako sa sarili ko. I can provide for myself. Okay na ako. I can eat 3 times a day. Hindi okay lagi, pero at least I can provide for myself and my family. Pero paano yung mga taong kahit isang tuka lang na mabago lang yung presyo ng pamasahe o tumaas ng ilang piso yung presyo ng bigas, meron na silang kailangang isakripisyo. Paano yung mga taong araw-araw hindi nila alam kung saan kukuha ng pagkain na ihahain sa mesa despite them trying their best to look for ways to earn? Kasi may mga tao na masipag naman pero wala talagang opportunity. Paano nakakatulog yung mga tao na nasa gobyerno na na-enjoy nila yung party nila, na naatin nila na mabuhay ng napakarangya, knowing that many people are suffering because of all their stupid decisions. Parang I can't imagine. I just wanted to reach out to those that are still supporting the administration despite of all the shitty things happening. Tangina, napaka-selfish nyo. If I have 100 middle fingers, all of those will be dedicated just for all of you. I feel so... I love the conviction, girl. Oh, correct. Gusto kong i-cut, tapos gusto kong i-TikTok. Sorry for being this emotional, pero kasi I feel for the less fortunate eh. Because I used to be like them and I know how hard it is and how painful to see your loved ones so freaking helpless. Parang, doon na lang parang, I just like to thank you people for giving platforms para mailabas ng mga tao yung hinaing nila, para maramdaman na hindi tayo nag-iisa, na what we feel is real, that the cause of our anger are real, na hindi kami bias sa mga nararamdaman namin, that we are still sane and thinking rationally. Kasi if you will step out and look at the picture from a distance, you will be in disbelief how things are happening. Parang sana more people will voice out their grievances. Let us be heard, make ourselves be heard. Do not wait for other people to do things for us. Comment, post, and express your dissatisfaction in any way possible because eventually, if we will persist, they can no longer turn a blind eye. Hindi na nila tayo maiiwasan. Let us remind them that the power is still with the people. And for you, Jay, sorry ha, I have to say this. Hindi kami echo chamber. Not because pare-pareho kami ng sinasabi, echo chamber na kami. We're just feeling the same dahil sa pinagagawa ng gobyernong ito. So sorry to disappoint you, we're not an echo chamber. Yun lang po, Miss Joey, Sir. Anyway, pasensya na doon sa mga nakapila doon sa backstage. Binigyan ko ng pagkakataon si Jay na umakyat kasi sumagot siya doon sa challenge sa kanya na umakyat siya. So, I would like to give the time to Jay to say something. Whatever it is that you want to share this evening. Go ahead, Jay. Hello, narinig ba ako? Yes. Just wanna address, no, kasi lagi ko pinapanood dati sila Charmaine, sila Joey, nung panahon pa ni Duterte. Just wanna say na, I was also Duterte supporter until, nagpalit na tayo ng government. Jay, sorry, excuse lang ngayon lang ako nag-political vlogging panahon ni PBBM. So, No, nakikita kita before. Hindi kami nagdo-Duterte. Oo. Diba? Election lang nag-start si Sean Wayne. Oh, yun nga. Pero before election, I mean, what I'm saying is, during election, panahon pa ni Duterte yun, napapanoodin kita. No? Okay. Sige na nga. Okay, deny all you want, pero pinapanood kita before, during election, and Duterte time pa yun. Okay, to address yung sinasabi ni Joey kanina na bayaran ako. Hindi ako bayaran. During kahit panahon pa ni Duterte, may opposing opinions din naman. And yung kampo ng Pitlawan sa ng Duterte camp, dati pa naman nag-akusa ng bayaran. And I think it's the same thing ngayon na hindi dahil sa magkaiba tayo ng
political leaning, bayaran na ako. Go, yeah. Agree. And Mm. I just wanna ask you, ano yung proof mo na isa ako sa mga vlog, whatever, group, No, part ng group na not vlogger? particularly you, Jay, ngayon lang kita nakita. No, But I'm I very cannot, sure that the administration, they pay people. They pay people. O di kung hindi ikaw, kaya nga challenge kita na umakyat ka eh. Then oh yun nga, congratulations, you accepted the challenge. yes, Diba? and O so, yun yung point hindi na ako dito. bayaran. Nagets mo yung point, Jay? Kung hindi ka bayaran, makakaakyat ka at mapapagtanggol mo kung ano man yung gusto mong sabihin, Oh yun right? nga, hindi lahat na nag-o-oppose at nag-chat sa, nagko-comment sa chat, sa live chat ninyo, na nag-o-oppose sa opinion nyo, pagbibintangan nyo lang ng bayaran. Ang sinasabi Hindi namin tayo hindi, Jay, ang sinasabi namin, yung mga hindi And then, makaakyat, hindi bayaran. lahat, madalas kong nakikita yun na pag kunyari, may nagko-comment na ino-oppose kayo or iba sa sinasabi ninyo, lagi niyong i-call out, tapos sabihin, mga bayaran kasi sila, ganyan. So, parang kung laging lang ganun yung, laging ganun yung Actually, Jay, sasabihin I don't think you're watching me eh. I do. Actually, ako ang laging sinasabihang bayaran. Ako ang Hindi. laging sinasabihan ng bayaran. Joey, ikaw, same lang. Ikaw din nag-ano din, no. nag-accuse ka din I don't think so. ng I don't think so. Actually, ako ang laging sinasabihan ng bayaran. I think you need to watch your vlogs ulit, yung mga live mo. Yes, Pakinggan mo yung sinasabi mo. I am actually not the one who would usually say na bayaran eh. In fact, ngayon nga lang ako nagagaganyan eh. But anyway, wala naman tayong problema doon. Hindi porket opposing opinion tayo, bayaran ka. Exactly. Ang Kaya nga, pinupunto ko kung is that lagi yung tayo mga magkakanya, tao, wala hindi kayong kaya gawin magandang, ko. wala kayong magiging magandang discussion. Lagi na lang kayo mag-aakusa na bayaran. Magandang Lagi na discussion, lang. Jay. Ito mangyayari niyan. Alam niyo yung laging sinasabi ng mga Duterte supporters before na yung mga Pinglawans nag-echo chamber lang. Kasi sila lang yung nag-uusap-usap. Sila lang yung nagsasalsala ng opinion. Magiging ganun din kayo. Kung hindi kayo makikinig sa... Nandito ka nga eh, pinakit. Kaya nga mag-accept ng challenge. I don't think Kaya so. nga mag-accept ng challenge. Kasi nga, yun nga, kung hindi naman mangyari sa inyo, wala kayong magiging... Yeah, I mean, if I am on my way to echo chamber, I would have not allowed you to speak here. Yung ikaw nagtataas ka ng voice kasi hindi ko alam. Oh, Ano po yung taas ng voice? naging problema. Kasi nga, ewan ko, wala Hindi ka alam. na po akong high pitch. Ha? Kami Jay, nanonood ng this live is ko. Elmer. Hindi ka naman Sorry, nanonood Joey. ng live ko. Okay, Can so, I ask Jay? Can I ask Jay, Joey? Hi, Jay. Ayan, Hello. go Yeah, ahead. my name's Elmer. I'm from Cebu, no? I saw your ano nga ulit yung comment mo kanina? Kaya pinakyat ka ni Joey? hindi, yung sinabi lang na Ano naman yung mga DDS? Hindi, may comment ka, kaya ka sinabihang May, bayaran. So ano yung may comment sinabi mo? ka. Ikaw kasi nag-agitate. Saan tayo mag-umpisa? Ayun, Ano nga ulit yung first comment Ano mo? ba yung opposing view mo, Jay? Ano yung opposing view mo? Let's go there. Let's use this platform to talk about your opposing view and see which one would have more merits. ano ba yung sinabi Why ko? don't we do that? Ano bang sinabi mo? Hindi ko naman Kasi hindi kasi magsasabi si Joey, mag-assume na bayaran ka kung wala kang sinabing hindi Ang maganda. sinabi ko if you Pero remember right, ang sabi mo, So, andyan yun na yung naman basis yung... niya Actually, pag hindi siya nandun Hold on, sa bayaran mo. finish, Actually, Jay. hindi siya yung kausap ko. Ang kausap Si ko si Heisenberg. Heisenberg. Si Heisenberg, yung finlash ko yung comment, hindi si Jay. And then Ako Jay din. reacted and said na Joey, bakit mo naman kami sinasabihang, di ba si Heisenberg yung finlash ko na comment, di naman ikaw yung kausap ko ng Jay eh. Pero ikaw, nag-react ka na, pag opposing view, bayaran, ganyan, Exactly, yun nga. No, Jay, listen. Si Heisenberg ang kausap ko precisely. And the challenge is, ang mga bayaran, hindi makakaakyat. You Yes. took it to mean that ikaw, hindi nabayaran ka. Eh, hindi ba ikaw Exactly. yung kausap ko Kasi doon? nga, Diba? Kasi nga, ano ba ako, nasa opposing din ako. Dapat biglang lahat na, parang, porket iba yung Wala, ano kasi hindi naman bayaran. comment mo yung inflash ko, comment ni Heisenberg. O asan nga si Nag-iba Heisenberg? na naman tayo ng nag-iba na naman, porket, ano lang, ako na, Nag-iiba lang yan kasi sinalo mo. Oo, Alin? sinalo mo kasi. pero, Talaga naman, Jay, no? Can you dispute the fact? ako sa mga bayaran, hindi ba, Joey? Can you dispute the fact, Jay, na maraming troll farms ang ini-employ ng administration ngayon? And they are I in cannot fact... confirm kasi wala akong alam sa ano yan. Wala ko alam eh. Kami may alam eh. May conversation nga between Patricia and Kakiraki. The Kakiraki is holding some trolls eh. Yes. Holding Very group of good. trolls. Good, alam niyo yun. Pero hindi Exactly. lahat nga, hindi Jay, lahat nga. Jay, hindi nga lahat. Walang problema doon. Jay, Okay. I already said. Okay? Okay. Na hindi porket opposing view bayaran. I agree with you already. Can we settle that? At ano pa yung sinasabi mo kanina na pakitin mo ako, tapos Okay. pahihiyan mo ko? Wait, Jay. Wala siyang sinasabing ganun, Jay, na Oy, pahiyain oy, ka. Panoorin niyo yung video. Ulitin niyo yung video. Yun ang sinabi ni Wala. Zoe kanina. Yeah, like this
everyone, I am trying to clarify to everyone that you misunderstood the conversation. Pero, For example, yun yung now, intention mo, clearly, bakit mo, sinasabi para mo that pahiyain we mo. are heading, wait lang, Jaya. Clearly, you are saying that we are heading to an echo chamber. But I Yes. accepted you and I give priority to you so that you can be part of the voice of the people live. So, your premise is that we are leading to echo chamber because sinasabi niyo bayaran lahat, ganyan-ganyan. You know, Yes, my kasi reaction is really to get yun the na people. yung una mong reaction kanina, di ba? Oh. Pahihiyain mo ko. Ma'am Oh, Joey, aren't you embarrassed with what you said? Ma'am Bakit? Joey, Bakit Jay, yun yung, Jay, bakit yun yung intention mo para pakitin ako, para Sandali. pahihiyain mo? Hindi ba pwede para Ma'am makapag-discuss tayo? Zay, Hindi, wait lang. gusto ko Time lang out tayo, sabihin, time yung out, premise time mo out. hindi tama. Diba? Time out tayo. Mm. Zay, Yes. ayaw kong maramdaman mong na para ka naming pinagtutulungan. We want to hear your voice, we want to know your thoughts. Hindi, we want to yun lang hear- naman yung point ko. Wait lang, wait lang. Let me finish. Okay, pinakit ka rito, it's not basically para magbangayan kayo ni Ma'am Joey. Okay? Ang pinupoint mo, may pinupoint ka kanina eh. It's just that we were so busy listening to the person na naka-on deck. Tapos, ngayon, tinatanong ka namin, no? Tinatanong ka ni Ma'am Joey kung ano yung gusto mong sabihin. And yet, mas naalala mo yung sinabi niya, pero hindi mo naaalala kung bakit Yung siya point niya. nagsalita ng ganon. Now, So, aren't you embarrassed? balik And tayo no. ulit. Balik tayo May ulit. problema Jay. na tayo sa values niyan, Jay. And I think, Balik you tayo, know, balik tayo oo. Jay doon sa tanong. Ano Mm. ang gusto mong i-point out? Ano yung gusto mong sabihin pag-usapan natin? Yun lang. Ang point ko lang is, hindi lahat nga lang nag-chat sa, nagko-comment sa live chat niyo na nag-oppose. Jay, we're okay with that. We're okay with Jay, that. okay Yun naman lang, tayo. yun lang. May, lang. meron And- ka pang and- sinabi. Oo. May sinabi ka. I was trying to recall yung Prior sinabi to that, mo. ano yung Kaya ka sinabi mo? pinapaakyat. May sinabi ka. Yun yung sinasabi sa'yo ni Sir EB eh. May Ano yung sinabi ka mo pa. prior? Hindi ko na Di ba mabalikan, diba? ang daming Ano comment yung eh. mo? Pero may I sinabi can ka still remember part of it. Ang sinabi mo doon, pakisabi na lang. Kasi hindi ko ang makita sinabi yung- mo doon kasi, Jay, Sinabi no, ko ang sinabi mo yun, doon kasi, I don't know if, I'm not quoting you verbatim, pero ang sabi mo kasi doon, parang, ayan na naman kayong mga DDS, pinagloloko na lang nyo ang mga sarili nyo or something to that effect? No? See? Okay, or now, parang ganun? okay, So, now, based on that, do you confirm na something to that effect yung sinabi mo? Yes, kasi nga, nag-ano kayo, parang nagiging Okay. echo chamber na. Okay, Nakakayo na And now, nag-discuss. you are debunked right in your face that you were allowed to join this live. So how can this be an echo chamber? Kasi yung sinabi mo kanina, sige, umakit ka dito, pahihain ka namin. Yeah, and that's what I did. No, ay hindi pa ako Dapat na napapahiyaan. inalok ito, napaakitin dito, you are Kasi- already debunked. Ha? So, aren't you embarrassed? Well, kung hindi ka embarrassed, okay lang. Pero for us, nakakahiya ka. the point, So yun the yung point, purpose mo rin pala. The point is, point, okay. Joey, the Yeah, point Baka of pag Joey, welcome lang ang opinion. Kung hindi para ipahiya yung nag-oppose ng idea sa'yo. What's your idea? Wala ka ng idea eh. no, Jay, your You first, did not remember what Kuyang EB said. your first comment, Jay, did not argue a point. Your first comment Is to agitate. an ad hominem attack against all these people here. No. And all I those think who are meron kayo may discussion kayo. Hold on. Listen to me first. Let me finish. Na ang sabi namin is, ang sabi kasi we are now echo chamber, yun, ganyan, no? Nagloloko lang kami mga DDS na mga ano, blah 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 and everything. No? Yun ang punto mo kasi. You were not arguing with what the people who have been given a chance to say. Dito mga ordinaryong mga Pilipino OFW na dito sa Pinas. Kaya yun na nga, no, nasabi ni Joey yun kasi nga you were not making a point to the argument or any of the arguments na pinot forward kanina. Ang sinasabi, you are criticizing us, you are effectively saying that we are just like the Pinklawans na magiging echo chamber, which is technically what is happening with the BBM bloggers now, na sila-sila lang. When in fact, these are legitimate and valid concerns from real people on the ground experiencing what they are currently experiencing. So by commenting that way, you are in fact invalidating the emotions of those people who has first-hand experience and first-hand knowledge of what they feel and what they think is going on, right? So it is just proper for us, you know, to and Joey to call you out, no, because the way you posted and structured your comment is the way those paid bloggers and those troll farms are usually commenting on our walls. So you have to forgive us for saying that. Now, Joey gave you an opportunity na umakyat ka and to argue your point. Now, the point now is you accepted it already na medyo off
off the line yung out of line yung first comment mo. So, yun na tayo, doon na tayo, no? Given na yun, we can agree to disagree. But calling us, names and comparing us to the other group is highly disrespectful, to be honest. Not to us, not to us, but those people na pinaakyat kanina. Anyway, I had given you an opportunity, Jay, to air your side. If you are not embarrassed about it, it's okay. Walang problema. But for me, I think it's embarrassing, no? To say something like that and you are actually debunked with what you are saying. So, No. Ang point lang naman is kaya ako umakyat to say na hindi ako bayaran. Na And hindi that's lahat good ng for you. nagko-comment That's good ng for you. posting sa inyo na hindi ako bayaran. Point taken. okay. But Yes. doesn't change the fact that what you said, that we are becoming an echo chamber, is untrue. It's becoming. I stick to that. I stick to that. Tell Yeah. me Thank you, anything platform Thank would you. allow an opposing view to talk to Okay. them. Oh my None. God. Yeah. Alam mo, it's just a Salamat. Hindi, salamat. Hindi lang kapag sa inyo kasi marami kayo. Tsaka, Ay, ayan na naman tayo sa mga mas marami kayong alam kaysa sa akin. Mas marami kayong alam. I'll give you that. I'll give you that. Okay I'll give na, you that. okay na. I'll I give have you that. given you enough time. And lahat mo, wala naman palang valid na Exactly. it's not a waste of time. Nakakaawa yung mga OFW na Correct. nakulit I'd nila rather ng give mga the time to ano. Maganda na rin I'm sorry, sila. Jay. I'm sorry, Jay. Maganda- I'd rather give the time to, to real people who would have real sentiment about the government. And, you're here to attack us. So, Yeah, No. to agitate. OFWD na po. I was also a supporter of okay, but Duterte. you Kaya don't lang have any kasi, sentiment, no, to really share with us, whether it is positive or not. You can to the always say government. that. We cannot Ma'am validate. Zoe, Like what can, you can I have one last question for Jay, if I Yep. may? Okay, sige, go. Jay, what are your thoughts about sa ginawa sa KOJC compound? overkill. But, Okay. yun nga, masyadong marami siguro pinadala. I don't know bakit nila ginawa yun, pero for me, I agree, it's kind of overkill. Okay na yun para sa akin. Yeah. Thank you, Ma'am Zoe. Jay, thank you. Okay, thank you, Jay. Yeah. Salamat, Jay. Okay, salamat sa time. Yeah, my pleasure. Lalo na pag in-accept yung challenge, di ba? It's Yun yung a 15-minute waste. Yun yung pinaka-point dito. If you are confident that you are not paid, there would be no inhibition from your end to come up and speak. Okay? While Jay is not very articulate doon sa kanyang gustong sabihin, at least umakyat siya. Hindi siya bayaran. Di okay, hindi ka bayaran. Kaya Salamat to you, sinasabi Jay. natin dito, yung mga hindi Yeah. kaya humarap at makipag-argumento sa amin, yun yung bayad. Kasi hindi nga part ng bayad nyo yan eh. Ang part lang sa bayad nyo, mag-comment lang ng negative. Diba? And I vehemently disagree in his allegation that that I am becoming I'm trying to build an echo chamber here. No. I don't think Jay actually followed me. Ako lang yata yung vlogger dito na nakikipag-usap sa mga nakikipag-usap at sinishare ko ang platform ko doon sa mga tao that I do not necessarily agree with. Yes. So, parang, Jay, for you to say something like that, I'm so sorry. Sinasabi mo na, ba't mo ko papakitan para pahiyain, ganyan-ganyan? Yes, papahiyain ko talaga, lalo na pag kunwari abrasive ka sa akin. Pero alam mo, Ma'am Zoe, one important thing about sa naging last question ko kay Jay is kahit siya nag-agree siya na may mga Which is mali na. something that we can actually talk about. Diba? It's May mga something that mali. we can bring up. But he chose to say something like, hindi, magiging echo chamber kayo or magiging ganyan kayo or magiging diba? You know why? That's even a good starting point. You know why? Because Jay is a Pinklawan. And Jay cannot reconcile the fact that their mama Lenny is now sleeping with the Marcoses. Correct. Yan yung nakikita ko yan sa mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, people that I know that are very diehard Lenny supporters. Every time na may kritisismo against Bongbong Marcos, ang comment nila is not to assail the certain situation of Bongbong, pero ang kino-comment nila is a negative statement about the Dutertes, especially Sara. Kung halimbawa, ang issue is let's just say ayuda. Anong i-comment mong Pinklawan? 'Di ba may confidential funds na 125 million? 'Di ba? So, kasi Walang eh. I understand, Jay, no? Kaya kasi hindi pa nila matanggap-tanggap siya eh. Ay, ito pala, ito pala yung exact na ni Jay, sinabi niya, saan yung bayad? Tingnan mo Sana talaga. pwede mag-claim. Lakas mambintang, eto gabing-gabi kaka-live mo, libre. Yun. Yun. Kaya na-triggers, Ma'am Zoe. But anyway, Oo. Iba pala yung nag-comment. Honestly. Kaya nga, di ba sinabi ko, Yung mga kasi DDS. sinalo mo.
Ba't mo naman Kasi sinalo? hindi naman siya yung kausap. Ang kausap ko si Heisenberg eh. Now, si Heisenberg, asan si Heisenberg ngayon? Bakit Jay, ikaw ang umakyat, si Heisenberg yung kausap ko at sinabihan ko ng bayaran. Kasi comment niya yung finlash ko Sinalo eh. niya. Oo, mas sinalo mo eh. Sinalo mo, feeling mo ikaw yun eh. So Guilty. that one is actually quite problematic already. Ngayon si Heisenberg, ay si Heisenberg in my wall, ano? Talagang grabe yung troll na yan. So that's why I pose a challenge on Heisenberg na umakyat siya. O kaya niyo bang umakyat? Hindi niyo kayang umakyat. Ngayon ikaw Jay, nakaakyat ka. Congratulations, hindi ka Yes. bayaran. Yes. Congratulations, di ka bayaran. And then you're given an opportunity. I shared my platform with you so that we can know what you think. But the problem is you're not giving us anything to discuss. Yes. Ang problem is, kayo na mga DDs, naglolokohan lang kayo. Which part of the conversation you think na naglolokohan kami dito? Yung halos maiyak na OFW sa Malta? Yun ba, Jay? Echo chamber yun, Jay? Oh, Sir EB, siya nag-agree siya, no? Kaya ko nga tinanong sa kanya yung ginawa sa KOJC. Siya nag-agree siya that it was an overkill. Yes. 'Di ba? So at least alam natin na kahit siya mismo may part ng administrasyon na to na nakikita niya ng may mali. Yes. That's enough for us. That's enough for us, no? Di ba? That's enough for us. And that is also evident when he actually nang talagang umakyat siya when he was challenged. Meaning he is confident of himself, no? Na hindi siya bayaran, hindi siya eco bag ng administrasyon na to. Kundi meron siyang pasariling paninindigan, whether it's against a policy of Bongbong Marcos or against whoever, no? So I admire the guy, to be honest, no? yeah, at Me least too, umakyat me siya. too. At least umakyat siya, di ba? When challenge was given, umakyat siya. I mean, ganun naman talaga dapat eh. It could have been better sana kung nag-focus siya dun sa exactly kung ano yung kinadidisagree niya dun sa conversation. Di ba? Yeah. I mean, parang, yung to say na, hindi, you're on the way of being an echo chamber, ineme, ganyan. Parang, actually, yun nga yung sa totoo lang, yung mga Duterte-aligned supporters, many of them do not really agree with each other 100%. Because many of them wouldn't, for example, merong mga Duterte supporters na pro-reform. Diba? Pro-chacha. Yeah. Yung mga ganun, diba? Duterte talaga sila, pero pagdating dun sa punto na yun, may reservation sila. May mga anti-force. May mga, magkakaiba pa rin yung mga politics niyan and what not. Yung parang, I think yung echo chamber lang yan. Problema nyo lang yan sa Twitter, sa totoo lang. Kasi nga, unang-una, hindi rin kayo nag-entertain eh. Hindi rin kayo, and you hate confrontation. You hate confrontation. Tapos yung kunwari, medyo nagtataas lang ng boses, parang victim na kayo. I mean, if you can comment abrasively, you should be ready to receive comments abrasively also. Verbal comments. Ganun lang kasimple ang mga bagay-bagay, no? Ganun lang siya. Okay, so at saka huwag kayong akit-akit kayo dito pagkatapos wag ka nag-react doon sa mga comment niya. Sabi niya, wag kang sumigaw. Next, ganyan na talaga. Tinatry kong yung yan. Ganun na talaga. Pati ako, Joey, pati nga ang mga anak ko pag lalo na Bisaya. Talaga. Ayun. Anyway, ayan. Okay, andito na si LDC. Hello, LDC. You have your 5 minutes. Good evening, Joey. At sa lahat, bago ang aking verbal diarrhea, happy 126th Independence Day sa lahat ng Pilipino. Oo, Pilipino lang. Yung iba, hindi ko na alam. Okay. So, 2 points lang, Joey, no? By the way, I am from the Liguac capital of the Philippines, Davao City. So, ang sa akin lang, yung pamumudmud ng ayuda, united tayo sa tingin natin that it is a band-aid solution. Well, it is a solution, band-aid siya. Anong ibig sabihin nun? We are not addressing the roots of the problem. Bigyan ng 10,000, 5 kilong bigas, we think it would solve the problem. Now, I think, because I'm also a development worker, nakikita ko that they don't have perhaps a deep understanding of how to address the problems of the country. That's why they resort to easy solutions, and that would be to distribute 10,000. Sure, nakakatulong yon 2 araw, 3 araw. Siguro kung malaki ang pamilya mo, 1 araw lang yon. But masyadong madugo ang proseso ng pagbuo at pag-implement ng isang programa o isang proyekto na totoong that truly addresses the root of the problems, poverty, security, kung ano-ano pa.
Yun yung first point ko. Kaya siguro, nagre-resort sila doon sa ayuda because they have to do something in order to justify the spending and the budget. The second one is that yung mga ligwaka na nangyayari, especially the past 3 weeks or the past month, I know some of them personally and I can vouch on the integrity and dedication of these individuals. May mga army officers na basta-basta nilang niligwak, Sec Mabel, for example, of Minda. So I think kailangan mong alisin yung mga tao na sa tingin mo may integrity and would not be sycophants. Yung hindi oo lang ng oo sa gusto mong mangyari. So you have to get rid of them, which shows what kind of leader this president is. Ayaw niya na may challenge sa kanya and ayaw nilang marinig na, teka lang, medyo may mali sa mga gusto niyong i-implement. So yun yung nakikita ko ngayon. Bakit? Kahit sabihin pa natin na okay to, maayos to, may prinsipyo to, may integridad to, still, they were given the pink slip, they were sacked, because that's exactly the reason. They are people with integrity. That's why kailangan silang mawala sa landas. So yun lang yun. Para sa akin, just 2 points because I know I have only 5 minutes. Thank you very much. Yeah, Wow. thank you, Ma'am LDC, no? Grabe ang klaro ng mga punto niya at saka ng sentimiento niya. Whose turn nga to? Si Free thinker o sino? I think it's my turn. Pero yeah, actually, parang I don't need to react kasi on point talaga si Ma'am Ellie. Maybe I just want to say that ayuda is the worst solution because it's non-sustainable talaga siya. I think it's only for special situations, like say for example pandemic. Pero wala na kasi tayo sa pandemic eh. So maybe because their popularity is declining, they are thinking that they can buy these people with ayuda. Pero hindi, wala pa rin sa kanila suporta. Tatanggap lang yan ng ayuda, pero they can never win their hearts. So ayun, sa ligwakan, yeah, I agree, replacing really the best people that, yung especially economic team. Yun, pag ganun yung presidente or yung leader na hindi kayang harapin yung mga challenge ng mga magagaling na nakaupo, is really weak. Yun lang. Oo, ayan. Thank you, Free Thinker. Hindi ko alam kung nandito ba si Hey Jude, no? Kasi raw siya. Parang papunta na yata siya sa work niya. Ayan, Hey Jude, nandiyan ka pa. Ayan, buti na lang umabot. Ayan. Hey Jude, go! Ayan na, bago ka mag-work ulit. Go! I'm from Bulacan po and I'm a customer support officer sa BPO. So, start ko lang, alam ko for a lot of us, it is very incomprehensible why the government is acting the way it is now. There are so many irrational decisions being made and hindi ko alam kung paano natitake ni BBM gawin yung mga bagay exactly opposite from the things he had laid out during the campaign. I voted for him kasi sabi niya continuation, sabi niya he will lift up the agriculture, that we will be self-sufficient because he knows the danger of being so much import-dependent. He talked so much sense before. At alam niya yung mga problema, he knows the solution, he knows the foreign policies of FPRRD, that diplomacy is the only way we should go. And hindi ko lang maintindihan kung paano nila naaating ilagay yung bansa natin sa isang sitwasyon na napaka-risky at unfavorable sa atin ngayon. Parang it's already 2024 guys, tapos nagpapakatuta pa rin tayo sa mga Amerikano. It's so obvious and yet they are turning a blind eye so they can advance their personal interests. Gaano kahalang yung mga kaluluwa nitong mga to sa gobyerno para unahin yung mga sarili nila na alam naman nating maalwan yung buhay nila kaysa doon sa mga taong kulang na lang mamatay na sa gutom dahil sa mga epekto ng mga pansarili nilang kagahaman. Ako, okay lang ako eh. Okay na ako sa sarili ko. I can provide for myself. Okay na ako. I can eat 3 times a day. Hindi okay lagi, pero at least I can provide for myself and my family. Pero paano yung mga taong kahit isang tuka lang na mabago lang yung presyo ng pamasahe o tumaas ng ilang piso yung presyo ng bigas, meron na silang kailangang isakripisyo. Paano yung mga taong araw-araw hindi nila alam kung saan kukuha ng pagkain na ihahain sa mesa despite them trying their best to look for ways to earn? Kasi may mga tao na masipag naman pero wala talagang opportunity. Paano nakakatulog yung mga tao na nasa gobyerno na na-enjoy nila yung party nila, naatin nila na mabuhay ng napakarangya, knowing that many people are suffering because of all their stupid decisions? Parang I can't imagine. I just wanted to reach out to those that are still supporting the administration despite of all the shitty things happening. Tangina, napaka-selfish nyo. If I have 100 middle fingers, all of those will be dedicated just for all of you. I love the conviction, girl. Oh, correct. Gusto kong i-cut, tapos gusto kong i-TikTok.
sorry for being this emotional, pero kasi I feel for the less fortunate eh. Because I used to be like them, and I know how hard it is and how painful to see your loved ones so freaking helpless. Parang, doon na lang parang, I just like to thank you people for giving platforms para mailabas ng mga tao yung hinaing nila, para maramdaman na hindi tayo nag-iisa, na what we feel is real, that the cause of our anger are real, na hindi kami bias sa mga nararamdaman namin, that we are still sane and thinking rationally. Kasi if you will step out and look at the picture from a distance, you will be in disbelief how things are happening. Parang sana more people will voice out their grievances. Let us be heard, make ourselves be heard. Do not wait for other people to do things for us. Comment, post, and express your dissatisfaction in any way possible, because eventually, if we will persist, they can no longer turn a blind eye. Hindi na nila tayo maiiwasan. Let us remind them that the power is still with the people. And for you, Jay, sorry ha, I have to say this. Hindi kami echo chamber. Not because pare-pareho kami ng sinasabi, echo chamber na kami. We're just feeling the same dahil sa pinagagawa ng gobyernong ito. So sorry to disappoint you, we're not an echo chamber. Yun lang po, Miss Joey, Sir EB. Ay, wait lang. May tanong lang ako kay Jude. Mabilis. Go. Yes po. May TikTok ka? No, wala po. Alam mo, girl, you will really go far when you go on TikTok political content. Yes. All I can Yes, we say. highly encourage I you. really love the way you talk. I Yes. really love the way you express and make sense to your point. You will really go viral. On point. I think kasi nahawa ko dun sa mga kila Attorney Trixie, kila Miss Joey, kila Miss Sas. I'm a listener of all of you. So thank you po. It's a compliment for me. Thank you. And thank you po for The crown goes to you. Sa'yo ng corona ngayong gabing to. Kay Jude, ayan. Yeah, and I encourage you to always participate here and then maybe open a TikTok. We can go live there as well. Maganda magka-platform ka. Yun lang yung gusto yung ko sa iyo. Encouragement. Thank you po. Yun lang po. Happy Independence Day. Thank you, hey Day. Jude. Ayan. Sean Wayne. Si Sir EB. Si Kuya EB pala. Kuya Ano ba? EB. Yes po. Anything that you want to add or ano? Wala na akong masabi doon. Talagang, she articulated it very, very well. So, yun. Tama talaga siya, no? In all, across the board. Talaga, no? Napakasiksik nung niya. Talagang pinaghanda na. Oo. I-rewind ko yan. I-replay ko yan mamaya. Sabi ni Jay Bregera, no, lang tayo, quick break lang sa mga Sabi niya para namang hindi nagayuda si PRRD. Kung talagang magaling siya, sana pinahintunan niya ang 4-piece dahil naturuan na niya ang mga Pinoy na mag-fish at hindi lang binigyan ng fish, sabi ni Jay Bregera. Hindi ko Actually, Kakasabi ko lang kasi may pandemic, hindi makalabas mga tao. Papayaan mo. Actually, Jay, parang parang misplaced With all yata these yung J's. paglagay mo, Jay Mar. Bakit? Anong problema sa mga Jay ngayon? Yeah. May problema talagang ako sa J. Charot. Yung yung usapan whether mag-aayuda ba o hindi mag-aayuda. Hindi naman yung naging issue nung panahon ni Duterte. Okay? Ang tanong doon is that yung ayuda while nagkaroon talaga ng discussion ganyan the general sentiment was kahit maraming mga nababadrip sa ayuda na kailangan mo kasi talaga yan for the poorest of the poor. And meron talagang segment ng ating population na kailangan talaga ng ayuda. I think during Duterte time, the question was really, nakakarating ba yung ayuda sa aayudahan? Yun yung mas problema. Yun yung mas problema doon. Now, in PRRD's time, aside from 4-piece, meron pang ibang mga ayuda na in-extend, especially mga medical ayuda, no? Yung mga medical ayuda na yan, ganyan-ganyan. I think, kung nandun tayo sa level ng pag-uusap ng ayudahan, the standard should be, nakarating ba yung ayuda sa dapat puntahan? Yun yung dapat na question kay PRRD. Yung kasi dapat naturuan niya na mag-fish, ganyan-ganyan. I don't think it's gonna happen within one term 6 years. Even a generation, Joey. Yeah, oo. Kumbaga parang, kaya Jmar, parang tingin ko yung mo masyadong misplaced na we're not regarding PRRD as as the Messiah. Wala kaming ganun delusion na masisave niya or matuturuan niya magkaroon ng trabaho ng lahat ng Pilipino and whatnot. So parang, I think you are, hindi ko alam sino ba ang DDS dito? Sino ba may DDS dito sa Ikaw o kami? Joey. Ikaw naniniwala ka na kayang gawin niya ni Duterte na parang bigyan ng trabaho ang lahat all at once during his time as an administrator. You think highly of PRRD.
kung ganun yung ine-expect mo na kaya niyang gawin. I don't think any leader can do that in their 6 years of term. Ayun. Yes, Sean Wayne, sorry. Ma'am Joey, hindi ako no? Kaya nga sabi ko kagad kay Jay kanina, hindi ako nagpo-follow sa term ni PRRD. Basta anything to do with the OFW, doon lang ako naka-align. But anything that's happening here in the Philippines during the time of PRRD, almost zero ang knowledge ko. But anyhow, my question here is that, speaking of ayuda, wala kasi akong nabalitaan o wala akong matandaan na nagkaroon ng panibagong paayuda ang gobyerno during the time of PRRD. Maliban doon sa mga sinustain na, like the 4Ps and I don't know what else. Para sabihin nito ni Jay na bakit noong panahon ni PRRD may paayuda. In-inherit, sa pagkakaalam ko yung 4Ps in-inherit lang ni ni PRRD sa previous administration. Dumaan pa nga yan kay Pinoy dahil sa panahon ni ni Gloria. ni Gloria Arroyo. So even on time ni PRRD, iba yung paniniwala niya. Yun yung gusto niya mangyari. He wanted to make something sustainable for people. 'Di ba? If you recall din, Ma'am Zoe, na yung biglang paglusob ng mga grupo sa pa-housing sana sa mga pulis. Ano sabi ni PRRD noon? Yes. Hindi na siya nakipaglaban. Hinayaan na lang niya. Binigay na lang niya. 'Di ba? Pero again, wala akong matandaan na nag-create ng bagong law, ng bagong program. I-streamline yung ayudahan, Sean Wayne, yung malasakit. So yung existing na ayudahan, like yung sa PCSO, sa DOH, sa yung sa iba't ibang mga opisina ng mga politiko, ganyan-ganyan, yung malasakit na yung nagpa-process. Kasi Malasakit Center is actually institutionalized ayudahan eh. Diba? The way I understand malasakit, kung magkakasakit ka, then you can go for malasakit. Pero it's not something na gaya ng nangyayari ngayon. O pila kayo, bibigyan ko kayo ng tig sa 10,000. Well, yes. Diba? That's a different story. Kasi mas meaningful yun eh. That's in an emergency case na biglang hindi mo na po problemahin ang pagbabayad. Because nandiyan dyan ang Malasakit Center. Kaya maraming talaga, it's a good thing that Hey Jude brought that issue of ayudahan. Ayudahan is really going to, it's a big problem. Talagang mabubulok tayo dyan kapag nagpatuloy yung ganitong, ganitong polisiya na, yung uri ng ayudahan na meron ang BBM administration because it's so different. Kuya Ibi, sorry, you were saying something. Yeah, well, I have to say na yung ayuda kasi ngayon is talagang a culture of mendicancy na we are being transformed into a culture of mendicants, mga nagpapalimos, no? But going back, no? Ito kasi especially 4Ps and Malasakit, those are legislated institutionalized ayuda, no? Of some sort. And they have metrics to measure outputs, and the good thing about these legislated form of ayudas is they are targeted. They have certain requirements and criteria kung sino dapat ang beneficiary. That is why it is quite easy for you to measure anong epekto. And then you have this, contextualized method, no, of providing such an ayuda in comparison to this enormous 500 billion ayuda program na talagang walang reasonable ground na bakit lumobo ng ganyan kalaki. In fact, during PRRD's time, may ayuda yung mga emergency cash assistance dahil nga COVID, no? Yes, that's it. Reasonable, Sir Ibi, di ba? And it was also through the Bayanihan 1 and 2 Acts. So legislated din yun, no? Titingnan mo yung ayuda na yan ngayon, yung 500 billion na putang ina yan, inserted naman ito sa bicameral conference committee sa 2024 budget. Alright? So, yung akap na yan, ewan ko if there's legislation on that, I don't know. Kung meron ba. Parang wala pa daw. Parang wala pa raw, Sir EB. Remember nasa yan? Yes. Napag-usapan sa PI ni Sen Aimee? Kaya nga, in-insert lang eh. Walang hindi targeted like specifically what kasi nga beholden to the congressman kasi nga ang ayuda na yan ngayon, ang power yan to allocate is on the office of the speaker. Biro mo, yung speaker na ngayon ang magde-decide who to give to sa 500 billion. Sila pa mag-implement. Yes, in the guise of 3 programs, yung AICS, yung TUPAD, tsaka yung Department of Health na medical assistance. So talagang walang hiyaan itong gobyerno to. Sir EB, may nakakalimutan tayong isa. Sino? Yung food stamp. Remember? Oo, meron bang isa? The food stamp.
Na nakipag-partner pa sa, kanino ba, kay ABB? Tama ba? Para, Oo, oo. To fund the food stamp. hindi ko di ba, ano lang yun? EO lang ba yun? Or AO? Administrative or Executive Order lang ba yun? I cannot recall anymore, but Parang hindi yung legislation eh. EO yata, EO yan, Parang EO. EO lang. Mm. EO lang they yun. plan to replace 4-piece with that food stamp. With food stamp. Oo. So, What? asan na? Ano na nangyayari doon? Kasi di ba they called out the 4Ps kasi sabi nila bakit walang gumagraduate, hindi effective and whatnot. Ganyan, ganyan. Yes. I think what we failed to to see is that yung 4Ps while it is a disappointing program to certain extent simply because walang proper monitoring, walang measure of success, walang ganun. Pero sa totoo lang sa lahat ng ayudahan ng gobyerno, yun ang pinaka-monitored. Exactly. Ang problem, we created another ayuda program na which doesn't have a monitoring system as strong as 4Ps. So ang nangyari ngayon, yung mga existing na ayudahan, naging talagang playing field siya for Yes, corruption. yes, Joey, I have to, before I forget, I have to interject this, no, yung ayuda. Kasi, sa local governments, meron na ring mga ayudahan. Meron Yes. yung, every board member of a certain province, may Mhm. pa-scholarship. Yung mga mayors ng mga towns, may pa-scholarship. I'll give you an example. My town here in Iloilo. Pa-allowance. I'm sorry? Pa-allowance din, Sir EB, remember? May Well, mga yes. pa-allowance din ng ano, ang Imagine mga my NGO. town in 2022 spent 52 million pesos Wow. Mm. to distribute 4,000, between 4,000 to 15,000 to about 13,000 beneficiaries. They called them Liloan Scholars. In fact, they called it Frasco Scholars, and I called them out for that. So they changed it to Liloan Scholars. But they are not technically scholars. Because a real scholar, doesn't take cash from envelope from the no. But in any case, kung titingnan mo, yun ang ginawa nilang template yan. And that template is a very, very effective template for corruption. You know why? Because kaya nga ang ginawa nila, instead na targeted for about 100 or 200 na qualified beneficiaries, they spread it thinly. Tag 4,000 for 13,000. Why? Because you cannot validate 13,000. Eh, paano yun? Kung ghost scholars yung 7,000. Yung nakatanggap ng 4,000 ay yung 5,000 lang. Do we have, as citizens, have the tool to validate each 13,000? The security blanket, the monitoring system to Yes. check. Yes. So, yun Well, ang ginawa nila. dapat COA, kaso nga lang, papunta na doon si ES Bersamin. Anyway, teka, napasarap yung kwentuhan natin doon, pero nandito si Bangge Pascual, ayan. Hi, Bangge. Pascual, your Hello. 5 minutes Hi, is, Bangge. you can now claim your 5 minutes, ayan. Hello sa'yo. Alright. Hello po, magandang gabi sa inyo lahat. Una-una po, thank you sa lahat ng panelists natin. Ang gagaling. Thumbs up po. Bali, OFW po ako dito sa OFW, sa abroad. Siguro po yung sentiments ng po namin yung mga OFW, especially po sa UAE. I remember po kasi merong kumakalat po talaga na video dito na nakuha na ng cellphone, yung mga OFW sa Clark. Tapos wala po silang sinabing update kung ano nangyari dun sa mga officials ng nasa airport. Actually, sa Clark po yun eh. So, ang nagiging problema po ngayon lahat ng takot dito ng OFW, especially sa UAE, Dubai, or Abu Dhabi, kada po uuwi sila ngayon, parati po nilang iniisip kung may mawawala silang gamit. Ayun po ang lahat ng iniisip namin. Even po kahit gusto ko pong umuwi sa Philippines, magbakasyon, kinancel ko muna po. Kasi lahat ngayon ng OFW, kailangan pag may binili kang gamit, kailangan i-keep nila lahat ng resibo, kasi natatakot sila kung anong nangyari dun sa isang OFW na tiga Dubai. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yung stigma, hindi po nawawala. Kahit po yung isang friend ko nung umuwi, nag-emergency lang po siya, emergency dahil namatay yung father niya. Ganun din po nangyari, kinatkat lahat po yung gamit niya. Which is, ang makakasama po ng loob, ilang taon na po ako na OFW, na kung nagbabakasyon po, wala po talaga nagiging hassle, lalo na po nung kay PRRD. Pero ngayon, iba po talaga yung... Kahit yung sa iba po check-in talaga. yan, di ba? Kahit yan yung hand carry, di ba? Yung Opo. chinik-check mo. Yun po yun eh. Lahat po ngayon dito, yun po yung takot. Kaya siguro po I should say 50% ng OFW ngayon dito sa UAE ayaw umuwi. Dahil dun sa video na yun. Talagang nag-viral yun eh. Pero merong mga steps na ginawa si Arnel. Pero kung ano yung ginawa nilang hakbang dun sa mga officials na gumawa nun, wala talaga silang pinakita sa mga OFW. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob sabihin ni Marcos na umuwi lahat ng OFW.
Adik ba siya? Paano po yung mga OFW? Ano po ang sentimento po namin dito? Nagtatrabaho ka para maibigay mo, ma-provide mo yung family mo sa Pilipinas, pero pinapakita po nilang lahat kung paano sila kagarapal pagdating sa airport. Kahit yung pinapakita nila na pagbabalik ng mga OFW or pabalik na ng abroad, nawawalan ng kuryente, walang upuan, nakatayo lahat sa airport. Ang lahat po yung kumakalat po yung video dito sa lahat ng OFW. Kaya lahat po dito talaga sawang-sawa na sa kanila. Kaya hindi na rin po kami nakikinig sa ibang mainstream. Nakikinig na lang po kami sa kila Ma'am Joey, kila Ma'am Sash, kila Attorney Trix, sa inyo lahat. Actually, maraming salamat sa inyo lahat ng families. Kaya yung sinasabi ni kanina, yung nagwawala kanina dyan, kalimutan ko na. Ang tagal kasi Jay. yun si Jay. OFW ka rin. Alam mo yung sentiments lahat ng OFW. Huwag mong ipunto, kaya ka nandito sa platform na to, kaya tayo binigyan ng platform nila Ma'am Joey para sabihin natin sentiments. Ito yung reality ng OFW. Kaya nagpapasalamat ako, kaya pinafollow ko si Ma'am Joey kasi ang ganda ng platform niya. Yung realidad talaga po na nangyayari. Hindi po yung eme-eme. Ayun lang. Kaya thank you so much po sa inyo. Thank you so much po sa inyo. Thank you, Bang. Ayan. Sino ka kaninong turn nga? Kay This is on me. Shanye, no? Yeah, this is on me. Very no? Very timely, no? I'm wearing a Dubai cap. Anyway, ayun. OFW sa panahon ni PBBM. To be fair with Pinoy, no? Maayos kahit paano maayos din naman kaming natrato. Pag umuwi ka, OFW ka ng time ni Pinoy, no? Yeah, I moved to Dubai ng 2008 hanggang nag-pandemic. First kong uwi was 2013. So na-experience ko si Pinoy. Na pag dumarating ka, hindi ka pakikialamanan ng tawag dito. Diretso. Hindi ka pakikialaman ng immigration. Immigration. Dire-diretso ka lang. Tapos noon, allowed ka mag-uwi ng 55 inches na TV, walang problema, and whatnot. Walang inspection na magaganap, not unless na mag-react yung aso. Right. O yung sleeping dog. Yun lang. Right. Tapos babatiin ka ng maayos hanggang syempre nag-follow through yan sa panahon ni PRRD. Iba ang mga OFW ng panahon ni PRRD. Actually, it started with Curious Time, ha? Yung ganyan trato. Yes. Sila, tawag dito, bibigyan ka nila ng VIP treatment. Walang... Panahon ni GMA na kinoin yung bagong bayani ang OFW. Kasi yun yung time na recognize talaga yung contribution nila sa product. Kaya ako, I feel bad, no? Sa mga kababayan natin who experience. Actually, kinake-note ko nga yun yung luggage na yun. Kasi madami kasi concern nga siya. Kasi di ba nga, syempre, yung karamihan sa mga OFW natin, karamihan dyan yung talagang uuwi minsan isang taon. So doon lang nila makikita yung mga family members nila and whatnot. And that also is the opportunity for them para magpasalubong, ineme, ganyan-ganyan. So, ngayon, parang sobra-sobra nga yung paghihigpit, yan meron na ang tawag dito na iipit sa immigration, mga ganun bagay. So, hindi nung Ma'am Joey. Wait lang. Ma'am Joey, correct ko lang tong si Casey. Sabi niya, beg to disagree, it was Pinoy's time yung Tanimbala. That's a different story. Kami yung parating Kami yung parating. Yun yung inaano dito ni Ma'am kanina, no? I think Tanimbala at that time was targeting departure. Kung sinasabi lang dito, insofar as yung luggage yung mga arrival. Medyo maluwag. Kasi talagang dami rin naman talagang problema nung panahon ni Pinoy sa OFW. Yes, of course, yes. Pero my advice to madaming OFW dun umuuwi na sa freezer. Yes. Isa yan sa naggalit ni PRRD noon. Ng bongga-bongga. Pero my advice, yung mga returning OFWs, if I may siya, no? Huwag na muna kayong magdala ng mga kung ano-anong mamahaling gadget. Ang problema kasi dito, Sir Ibino, pagka may mga umuuwi, this is very normal sa mga OFW, Pag may umuuwi, marami rin nagpapadala. Maraming nakikisuyo. Yun yung naging problema nung sa Clark, di ba? Na pinadala lang sa kanila, na second hand, na ganyan-ganyan, and so on and so forth. Noon, maluwag Pero ngayon, bakit ini-scrutinize na nila? For what? Tapos i-confiscate nila? Tapos yung nagdala, kawawa, aawayin niya ng mga nagpadala. Imagine niyo yung stress na inaabot ng mga kababayan natin just for this. Tsaka yung yung parang tinuturing nyo kaming bayani pagkatapos restricted, ang dami naman pala naming restrictions. Diba? Wow. Ayan. Bigyan na natin ng pagkakataon si Waray. Ayan. Hello, Waray of
OFW. Ayan. Ay, nako, finally. Can you hear me? Narinig niyo ako? Yes, po. we don't Yes, know. po. Okay, kasi I'm Si wearing Wari-Wari headset. OFW talk show, vlogger din to si Madam eh. Ayan. Thank you. talaga. Thank you, Miss Joey. Actually, bago ako mag-umpisa, gusto ko magpasalamat at overwhelmed na nakasama niyo ako dito sa panel kasi isa ako sa mga sumusunod sa inyo kay kay Shanwayne, kay Libayan, kay Attorney Trix, Third Floor, and now I am hooked to Sir JM kasi may sarili na siyang YouTube. At isa ako sa nag-interview kay Sir JM bilang OFW kasi ang platform ko is, ayan nakikita nyo sa likod, ako po ay host sa OFW Talk Show. At 3 years na rin nagra-run itong aking channel at isa rin po ako sa mga tumutulong sa ating mga distress na mga OFW. Meron na po tayong pinauwi na rape sa Dubai, tumalon sa Jordan sa 11th floor building, So tumakas very sa involved Kuwait. pala si Waray-Waray, no? Yes po, actually hindi po ako viral pero at hindi ko po dinodocument yung aking mga nabigyanan ng bahay, tindahan, with the following sponsor. Kasi I don't need to, hindi ko na kailangan niya i-document. Ang importante lang is when I asked sponsors from the OFW has enough fund, I let just them send the money directly to the beneficiaries. So transparent po tayo. Uulitin ko po, ako po yung nag-interview kay Sir JM kasi si Sir JM po ay isang OFW din from Japan. At narinig ko kay Miss Shanwayne na OFW din pala, so pwede din siya sa akin mag-guest. So si Sir JM po ay may part 2 sa Sunday 10 o'clock. Nasa akin nasa studio ko na. May part 2 siya at lagi niya talaga si Miss Joey, hindi talaga siya nalilimutan tuwing may mga guesting si Sir JM. Lagi kasi na shout out, and then the third floor si Miss Sassy and the following bloggers na sumusuporta sa kanya. Actually talagang sobra akong overwhelmed na nandito ako ngayon sa inyo. At ito lang po ang aking sentiment din. I'm sorry, disclaimer sa mga nandiyan sa live chat kasi lagi ako nababash the way I talk kasi Bisaya ako. My channel speaks for itself. Nawaray ako. So I'm really sorry for my language na medyo Wala tayo sa mga sa mga accent. actually Basta Gusto naman ko ikaw, lang, basta. yung jowa ko Ilonggo eh. Sa accent nag-guest po ako ako kay nadali. Nag-guest po ako kay Sir JM nung isang araw, nabash ako doon. But okay lang. Among the 1,000 comment, isa lang naman ang nagbash sa akin. The way I wala talk. naman. Kasi Bisaya ako Isa lang pala. Waray ako, so I'm so proud. So, Kaya gabi. Ayan. So, Yeah. waray-waray din na po tayo sa ating no? Kasi meron Yes. lang tayong 5 So, minuto. ito po, ang sentiment ko lang po bilang OFW ng Spanya. Ako po ay nasa Spain. 15 years na po ako dito nagtatrabaho and citizen na rin po ako pero I applied for a dual citizenship para ma-exercise ko po yung aking right to vote. So, nag-start po ako magka-interest mag-exercise ng aking right to vote during PRRD at isa po ako sa mga nag-participate dito sa Spanya ng mga kasiyahan. Actually, kanya-kanya kami bring ng mga pagkain just to to support each other during PRRD term. At I was one of the OFW here sa Spain na during PRRD time, I felt honored, I felt recognized, I felt respected by the locals and other foreigners na nandito rin because of our PRRD term. So, and I was also one of the OFW na nakatanggap ng mga salitang ma'am o ran o waray, pahiram ng inyong presidente for 3 days. So, diba? So, nakaka-proud pakinggan from the locals that they are trying to borrow my president to serve their country. So, and for 15 years, I've been serving here as an OFW. It is the first time that my boss approached me just to say, congratulations for having the president which heart belongs to the poor. So, ang dami ng presidente na dumaan when I was here, pero it is just PRRD term na hindi na tulong o taga kudkod ng Onyoduro ang turing ng mga locals and other foreigners because tumaas po ang dangal namin ng mga OFW. So, and I'm thankful ako na binigyan niyo ako ng chance to share this. Pero, this time again, kung ano man yung aking narinig ng PRRD term is the very opposite of what I am here this BBM. I voted BBM Sara not because I like BBM so much. I voted him because of the sure winning campaign of BP Sara. Alam kong talagang mananalo siya. So I voted him because alam kong
ang lakas nung charisma ng ating VP Sara. So parang nag-carried away lang ako to vote for the president. So, but okay. So wala lang tayo doon, no? Pero ang aking tinitingnan doon is now the promises that he had during the campaign period about 20 pesos na bigas. Pero ang nangyayari is wala yung 20 pesos kundi wala yung 1 kilo na 20 pesos pero yung 1/4 nakikita ko 20 pesos ang 1/4 o 1/8. So very frustrating kasi alam ko kaming mga OFW katulad ng sinasabi kanina ng si Ferrer, isa rin po akong housewife o isa rin po akong wife ng isang si Ferrer. I know na isa kaming malaking contributor ng bansa at alam ko po na ang mga land-based and sea-based ay nagiging gas fuel po kami kapag bumabagsak ang ekonomiya ng bansa through our remittance. Kasi bakit po? Like my husband is a seaman, ang alote niya sa akin is 80%. It goes to my bank. At yung mga perang dolyar na pumapasok sa aking account because of my husband is a seafarer, ay ginagamit yan ng Pilipinas bilang pambili ng mga import goods like makinarya and oil. Diba? So we contributed really to the economy of the Philippines. Kaya po, very proud po ako na isa po akong OFW na umaambag. Pero sa ngayon po sa PBBM, I cannot see the value of OFW. At sinabi niya ito yung natatandaan ko, very fast na lang. Nung time na pumunta po siya sa Cambodia, umattend siya ng ASEAN Summit, kinikilala niya kaming mga OFW na very strong contributor sa economy pero hindi ko nakikita and I don't feel that we are really acknowledged by the PBBM. So yun po lang ang aming sentiment na nakakalungkot na tinuturing kaming bayani pero we could not feel that bayani. Actually po last year ako June, isa rin po ako sa nabudol sa airport. I cried all the way because naiwan po yung asawa ko sa airport, hinold po ng mga immigration kasi may hiningi po sa akin na isiksik ko na lang po sa passport pero wala akong maisiksik so talagang na-offload po ang aking asawa at pinetition ko na lang ulit kasi citizen naman po ako. So yun lamang po, sana hindi maggurgur yung channel ko kasi marami akong OFW na interviewin. Mamaya may guest ako from Virginia Beach, ano po siya, retired Army, US Army. So sana naman wag akong gurgurin dahil ito yung nagsasalita ako. So thank you, Miss Joey. Which part of Spain po kayo, ma'am? Nandito po ako sa province of Bilbao, Basque Country. Katatapos ko lang bumoto noong linggo, no? Ang ganda ng voting system dito kasi ang linis. Wala pang 1 minute tapos na ako bumoto. So sana yun yung gayahin ng Pilipinas. Kasi sa Barcelona meron diyang little cafe na Filipino owned. Leobe Cafe sa Barcelona. Yes, sir. Kaya lang ang Barcelona is like 7 hours away from me by public transport. So, and Madrid City, which is the capital city of Spain, is like 4 hours away from me by car. Yes. Ayan. So, thank you so much po ha. Thank you, Ms. Joey. Thank you so much, Waray OFW, thank you very much. Papa. Thank you. Sabi ni J. Mar Bregera, ako naman wish ko president pa rin si BBM at least 4 years pa after 2020. Sana maintindihan namin where you are coming from, J. Sana maintindihan namin kung ano yung reason mo to wish that way. Kasi parang hindi talaga namin mag-gets. Hindi na talaga namin mag-gets. Ayan. Marie Carao, hello. Ayan. You can now claim your 5 minutes. Ayan. Hello, teka Marie. Hello. Ayan. Ayan. Pili ko po Maraming salamat. kasi nakamute pa siya. Tagal ko yung nagganto. Pasensya na, haba ng pila. Hindi, okay lang. Nakaka-join naman ako sa ibang live ni Joey minsan. Kasama pa si Sas. Kasi binili Go, mo Marie. ako pag-prepare na lang ng list kung bakit, kung ano yung sentiments, and nag-prepare ako ng list para ma-accommodate then the rest para hindi na mag-antay. Ang title ng list ko, Why I Hate Marcos. Ayan. Hindi na talaga pwede. Actually, my list could be longer but I only have 5 minutes. So Pwedeng magpalagay din sa list. Charot lang. Okay. Number 1, I never liked him because he doesn't really speak well or clearly. Yes, he can speak English because of foreign education he got, but his thoughts are out of touch and very textbook kind of thing, which is true. I supported only because there is no other option then with high probability of winning as driven by tandem with Sarah. Totoo yun. Second, I turned my back the moment funds were transferred from office of the president to Sarah in guise of confidential funds, but it was as a bait to impeach Sarah. I became even more furious when he cut direct diplomatic ties with China with all his antics only to accommodate the US military craziness. Number 4, he lacks diplomacy at all. Number 5, he sold Filipinos of living peaceful lives by allowing the USA to install bases but lying that it is for climate change. Military installation will never address climate change. Philippines is in no position to focus on the climate change when the country has not even experienced industrialization.
Number 6, he discontinued the projects started by PRRD only so they can rebid. Number 7, he is allowing corruption and always saying walang alam without realizing that buck stops with him. Number 8, he is allowing his family and relatives na babuyin ang kabuhayan ng mga Pinoy while capitalizing sa kahirapan ng Pinoy. Number 9, he stopped the medical benefits instituted by PRRD only to use the funds for their personal gains. Number 10, he is ruining a very well-developed city in Mindanao para lang mahawakan nila. Case in point, KOJC. Occasion ng KOJC. Number 11, he is transferring funds from other government institutions para lang to make up sa mga inubos na nilang pondo sa mga walang kawawaang ayuda. Number 12, he is turning Filipinos to being a mendicant sa mga ayudang pinamumudmud nila. Number 13, he is depleting the middle class numbers fast enough with all the monies that they are giving away and kinukurap. Middle class numbers that already started to grow during PRRD's time. Number 14, he is buying signatures of Filipinos to illegally change the constitution to perpetuate in power. He allowed funds to be used para makakuha ng perma. Number 15, he empowers criminals and he weakens law-abiding citizens. Number 16, he is weak, he is bangag, he is ungrateful to the nation, he is corrupt, he is a Marcos. Ang message ko na lang sa mga nakikinig, sa mga Pilipino, lumabas na, patalsikin na ang bangag. Never vote for those aligned to Marcoses, Romualdeses, Araneta's. Only vote for those endorsed by Dutertes. And I am a Filipino and I deserve a high standard of service. Marcos does not even meet the minimum. He has to go now. That's it. Can we give a hand? Wow. Tinalo si ano? Sino ba yun kanina? Hey, Jude. Si Jude. Oo. May Sorry, mga Jude. ako, no? Marami na akong ikakat dito sa TikTok. Grabe. Thank you, Maria, no? Marimaraw. Maraming salamat. That was really, no? Marami Profound. pa ako talagang idadagdag. Kaya lang nag-work din ako actually. I'm in front of my computer. Saka parang sabi ko, 5 minutes lang naman. So, marami pa talaga. Ayan, sa mga susunod na session natin, iisa-isa Yeah, natin. hindi ko na nga nasabi yung putang ina niya. O yan, nasabi ko na. Now you said it. Pero, sobra nakakaano talaga. Thank you, Marimaraw. Salamat. Next session po, join po kayo ulit. Yes. Ayan. Diyos me. Hindi ako klarong-klaro na di ba? Ano lang yun, sa akin yung statement niya, it all boils down to one factor kay BBBM. Inconsistency. Yun lang talaga yun. Doon lang tumatakbo yung inconsistency ni BBM. Yeah, on his pronouncement and policy from campaign. Alam mo, pag inconsistent talaga yung politiko, masasacrifice talaga yung political capital niya. Pagka ang politiko, wala talaga sa puso niya ang public service. Pero excuse me guys, baka i-call out tayo ng mga nasa kabilang kampo, no? I have to correct Ma'am Marie kanina, no? Sinabi kasi niya na he cut diplomatic ties with China, no? He was probably saying na yung diplomacy. There was a so Marcos BBM did not cut diplomatic ties with China. We still have our embassy there and our ambassador there. So Ma'am Marie, no? JV lang po yun, si JV lang. Si JV Hersito lang po yun. Gusto niya pauwiin yung diplomat, yung Chinese diplomat dito sa Pilipinas. Ayan. Yeah. Thank you for clarifying. Tama. Buti na-catch ni Kuyang Ibi yun. Ayun. Yeah. Thank you. Brutal Noodles, hello! Hi. I hope you can hear me. Yes. Hi, Brutal Noodles. Hi, Sean. Happy to see you here, bro. Yeah, same. So, ito lang. I think there are a lot of things to unpack or, diba, na-deliver naman na nung iba. But first of all, I think the very obvious thing na notice nating lahat or affected everyone rather is the proliferation of the crime. Alam mo yun, yung pagtaas ng krimen, like wala na siyang wala na sa hulog yung kumbaga yung nangyayari ngayon. It's not reasonable anymore. Like you open the news, you see these petty crimes na ang affected mostly are mga low earning or
nasa laylayan, ano. What I'm trying to say is that he's not upholding those values na established na nung previous admin. Second, I think he's also there, or this is just a reminder naman sa mga supporters, like if this president can betray the people who rallied behind him, like SMNI, Sara, and all that, how much more kung kayo na hindi niya nakita, right? So it's a reminder. Like, can you imagine if suddenly you switch position tapos bigla niya kayong balikan, right? So it says a lot about his personality na you can betray people that supported you all throughout the campaign and then made you the president. Lastly, I think yung kawalan niya ng communication, this is very big because unang-una, I think first day in the office, sinabi niya walang magiging spokesperson. So that tells us that he's not willing to explain things to the people. Second is yung tawag dito sa issue sa China, like hindi siya willing na makipag-usap or have a dialogue, have a like a straight dialogue with the Chinese. Rather, gusto niya yung may backup siya ng US, and that's really scary because right now we're acting really really brave dun sa issue, and we're really only doing that kasi nandyan si Kuya US, right? So lastly, I think what happens is that in the event na sana wag naman na pumutok na yung giyera is hindi naman lahat mamamatay sa baril. I mean, marami tayong matapang na mga kababayan, ano po. Marami tayong gustong sumali sa giyera, ready na mamatay in the front lines, but they're not really thinking na there will be people na mamamatay ng dilat. Why? Because most of our shipments come from China, right? Yung sa Shopee nyo, Lazada, and all that. But not only that, yung mga food shipments and all that, I think umaasa tayo mostly sa kanila. In the event that the war happens, I think marami tayong magugutom ng mga bata and pamilya. So okay lang, mamatay tayo sa baril, okay lang yun. Pero for you not to think of the people na maiiwan mo sakali sa backlines. See, I'm not sure if naranasan niya na magutom sa buhay niya or nakasalamuhan na siya ng mahirap. But I'm pretty sure na hindi pa. So yun na po, maraming salamat. Thank you, Brutal Noodles. Ayan, maraming salamat, no? Ayan. Meron ba Thank you, kayong Brutal Noodles. reaction kay Venus Noodles? Free thinker. Si Ay, Tito Rin. sorry, nasa chat ako ng group natin. Hindi ko masyadong ano. Sige. Okay lang. Kahit yung sa susunod na ano. Yeah. But the concern, no, was about the impending. Actually, baka nga hindi na tayo dumating doon sa patayan na gere. There's no shooting war. They will be. China can cripple, again, I have to say this, di ba, Joey? Ulit-ulit ko na to. China can cripple the Philippine economy without without firing a single bullet. Diba? Cut lang Trade yung lahat ng restrictions lang, trade wala ties na. natin with them. Diyos ko po, gutom Trade tayo. restrictions lang, wala na. Lumpo na tayo. We are a net importer country, come on. Yes, Our we are. biggest trade partner is China, come on. Yes. Diba? Ayun. Anyway, hi Ma'am Evelyn Estabilio, maraming salamat sa iyong pasensya at sa iyong it's your time to claim your 5 minutes now. And Nanay, saka kay Sir Eddie. Hi ma'am. Yes, sir. Ako tanong ko lang kasi, nagtataka lang ako, anong gahanap ba ni Bangag sa Pilipinas? Kasi, yung pangako niya, nakakainis. Hindi, simula kapag talaga, hindi na talaga ako naniniwala dun sa mga Marcos na yan, kanila. Never ko talaga binoto yan. Never ko binoto sa pagkasenador. Tapos, ito lang, nung nakikinig ako nila Miss Maharlika, tapos kanila sa, tapos may City, yun, inaano ko, sabi ko, baka, pagbigyan ko na lang, sabi ko, baka maging matino ka ako. Kasi binoto ko na rin si Pinoy nung before wala rin nangyari. Parang, parang frustrated na ba? Parang ganon. Na wala akong mapiling matino. Tapos, yun nga, tapos iniisip ko, sabi ko, ano galit itong tao na to sa mga Pilipino? Yun ang hindi ko talaga maubos sa isip.
kumbaga ang ginawa niya, nanahimik kunwari sila ng matagal na panahon, tapos yung pananahimik nila, na hindi lang nilabas. Parang, hindi ko alam, hindi naman Pilipinong ng api sa kanila eh. Kundi sila, yung mga Aquino, yung mga dilawan eh. Sabi ko gano'n. Tapos, kakampi nila ngayon, mga dilawan yung mga nang api sa kanila. Kung sino yung nagtatanggol sa kanila, yun yung inaano nila ngayon, parang ginigipit nila. So, sabi ko, hindi na lang sila lumaya. Eh, samantala nung panahon ni Joseph noon, bumaba yung dollar. Sabi nila, dapat papasikin na si Joseph kasi, lumulubog na yung Pilipinas. Eh, ngayon lumulubog na, bakit ba papasikin? Di ba? Magkano yung dollar ng panahon ni Joseph? Tapos magkano yung bilihin? Di ba? Kaya sabi ko, ewan ko, kaya po na mga friend ko, pagkausap ko, lagi kong galit eh. Kasi nakikipag-away ako nung time na yun, lalo na sa namin, sa batch namin, sa taga-San Second nun eh. Tapos may mga leader namin doon, puro Lenny. Kaya ako kinakalaban ko talaga sila. Talagang umaano ko lang, nire-report ako. Tapos hanggang may nire-report pa rin ako. Sabi ko si Pongpong na, sabi nire-report pa rin ako. Kakampi ko na to dapat eh, di ba? Kakampi ko na to dapat, nire-report pa rin ako. Sabi ko rin ba yun? Sabi ko, noong time ni Lenny, sabi ko nire-report ako. Sabi ko gano'n. Hanggang ngayon nire-report pa rin ako. Kayo ko na mag-comment. Sabi ko gano'n. Sabi ko talagang ewan. Sabi ko gano'n. Kaya mo, lagi na yung FB ko. Sabi ko, isa lang yung account ko. Sabi ko gano'n. Kasi sabihin pa ng iba, troll ka, ganyan-ganyan. Bulag ka. Sabi pa ng mga gano'n sa akin. Eh, lahat talaga sinasagot ko. Yun talaga yung betrayal dyan, Ma'am Evelyn eh, di ba? Nung panahon, nung Lenny pa, lagi kang nare-report. I think marami tayong naka-experience yun, no? Mga naubos yung account, ganyan dahil sa bardagulan. Kasi parang, akala ko ba kami nanalo? Akala ko makakampi ko to. Nangyari. Kaya nga, gano'n kasi nire-report pa yung FB ko. Baka mawala yung FB ko. Sabi ko, nag-iisa lang to. Sabi ko, gano'n, di naman ako troll. Sabi ko, pusa lang yung profile ko, pero hindi ako troll. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ewan ko, iniisip ko talaga, sabi ko, ano ba galit talaga na itong itong ni Bongbong sa mga Pilipino? Kasi, bakit gusto niyang isabak sa gera yung mga Pilipino? Tapos ngayon, may napanood ako, nagsalita siya sa mga sundalo na maganda daw. Sabi ko, ay, naku, nakakatakot naman ang nito. Sabi ko gano'n. Parang nakakatakot ba na, sabi ko, kayo may problema sa China. Bakit kami inaano nyo? Sabi ko, bakit kami yung isasabak nyo? Tapos yung yung pumunta sa Ayungin, yung atin to. Tapos malaman ko, Akbayan Party List pala may kagagawan. Tapos nananahimik. Hindi nila binabalita na Akbayan Party List kami. Basta sinasabi nung nagbabalita na atin to coalition, ganon. Sabi ko, ano bago na naman yan? Atin ko. Yung pala mabalita, Akbayan. Sabi ko, lumuhan talaga to. Sabi ko, ganon. Madaling mabuto si Ma'am Evelyn. Sabi ko, Ma'am Evelyn, ayan, at naubos na po ang ating 5 minutes. Maraming salamat po sa nakakatuwa niyo pong sharing at nakakatuwa niyo sa Actually, sige, magre-react ako dyan kasi, alam mo, same yung na-experience ko kay Miss Evelyn kasi, di ba, bumabalik na ulit ako ng political content. And then, this, kakamping na BBM supporter na, kinocall out ako kasi dati daw, todo defend daw ako. Ganyan. Tapos kinocall out ka na daw. Sabi ko, ano ngayon? Di ba? Di ba parang di ba kayo yung noon, nagsisigaw ng mga Marcos magnanakaw? So, tapos ngayon, parang sinusuko na namin. And then kayo, yung sinusukan niyo dati, kinakain nyo na. So, nagpalitan ng di ba? Sinusukan nila si Marcos, ngayon, kinakain na nila yung sinukan nila. Eh ngayon, sinusukan natin si Marcos. Oo. Dati tayo, palatable siya sa atin. Ngayon, kinain, tapos ngayon isinuka. Pero sila noon, sinuka na. Tapos kinain. Nasaan yung Di ba? Ang weird nila mag-call out sa akin na they are even the worst, right? Yeah. Diba? Ano yung mas masamang sitwasyon doon, diba? Ayan. Diba? True. Ayan. Think Brave. Hello. Commute. Hi, good evening. Good evening. Okay lang ba yung audio? Salamat sa pagtsatsaga, sa pagtsatsagang paghintay. Yeah, actually, dito ako sa Qatar.
Okay? Para lang konting background. And then I have my daughter here also. Both of us working in government institution here. Tatrabaho ko sa agriculture sector. And then yung daughter ko sa flag carrier. Now, na-comment ko na rin naman to doon sa channel ni Attorney Trixie, saka din sa iyo, Miss Joey, tungkol sa agriculture. Kasi as part of agriculture sector na, dito sa Qatar, as of now, since last year, nag-start kami nung subsidy sa mga farm owners. Actually, we have here 1,600 na farm owners. Now, every time na nakikita ko yung subsidy ng fertilizers, pesticides, even the equipment, tractors, being part of that, naiisip ko yung Pinas. Sabi ko, sana yung ginagawa namin OFW na nagko-contribute sa economy ng foreign country, sana nagagawa namin sa Pinas. Medyo nakakaantig din eh. Kasi nga, papalit-palit na ng gobyerno, papalit-palit na rin ang mga pagpaplano. Laging nababanggit OFW, laging nababanggit agrikultura. Pero, alang nangyayari, every year gumagawa ng mga batas, pero puro butas eh. Hindi, halos parang palabas lang, and then pagdating ng eleksyon, papaskil nila yung mga nagawa nilang batas. Pero hindi naman na-i-apply. Anyway, na-share ko lang yung sa agrikultura nga rito. Dito, this year to. Alam ni Sean yan, pag UAE, marami. Dito, yung disyerto, pilit na tinatamnan ng halaman para magkaroon ng local production yung bansa. Especially natuto yung Qatar doon sa blockade. Wala kasi silang source talaga ng yung food basket nila, hindi talaga nung kalawa kasi nagdidepend lang sila UAE and Saudi Arabia saka yung mga neighboring countries. So, natuto sila na gumawa nung pang-agrikultura para masuportahan yung bansa nila, tumaas yung production. Sabi ko sa amin sa Pilipinas, milyon-milyon ang nagmamay-ari ng agrikultura. Pero parang tinatapak-tapakan lang, parang walang suporta. Lagi pinopondohan, pero hindi nakakarating doon sa mga magsasaka. No? Now, yun yung first part ng sharing ko. And then yung second part about Rodrigo Roa Duterte. Actually, in 6 years, just a while ago, na-share ko rin sa comment, in 6 years, ng panunungkulan ni Duterte, hindi ko iniisip na mapapahamak yung family ko eh. Kasi alam ko may tatamla para sa akin. Yung gate, hindi ko iniisip na nakapadlock ba siya. But now, every time nakakausapin ko yung family ko at night, pinacheck ko palagi yung gate. Kung nakapadlock na ba siya, yung mga anak ko na nag-aaral, nandun na ba sila sa dorm nila. Ganon, yung napakalayo eh. Yung inaasahan talaga natin na ipagpapatuloy from 30 years na upo si Duterte. Ang bigat nung pinasok niya, ang bigat nung binago niya sa Pilipinas, 30 taon. Ipinakita niya kung paano yung tamang pamumuno, ano yung problema ng bansa. Inayos niya. Inayos niya yung pintuan hanggang sa mukha na. Pagkatapos, yung inaasahan mo na magtutuloy-tuloy na to, mababago ng Pilipinas. Sabay parang naiisip at nakikita mo, parang pabalik yata kami. Parang hindi yata kami pasunod. Totoo yun, nabanggit ko rin kanina sa comment. Dito, pag sumakay ka ng Uber at nalaman na Pilipino ka, tatanong nilang driver, may balahe. Anong pangalan ng presidente nyo? Sabihin ko, Duterte. Sabi niya, magaling yun. Wala na raw yung mga addict dun sa inyo. Wala na raw yung mga kriminal. Sabi ko, oo, totoo. Yung mga Egyptian, na napakatitigas niya dito sa gitna sila. Ang bigat nung nangyari sa kanila noon. Mga ka-office mate ko sasabihin, alam mo yung presidente nyo, pwede ba mahiram kahit isang araw lang? Kung time ni Duterte yun. Kasi siya yung kailangan ng bansa namin. Do you imagine that? Yun lang, maraming salamat ulit, Miss Joey, Sir A.B., Sean, and sa Free Thinker. Salamat din sa opportunity na binibigay niyo sa amin. And tama kayo, hindi po makikita ng mga tao sa loob sa Pinas. Ilan lang kayo eh, nakakakita eh. Pero yung OFW na namumuhay dito sa bansa na kanilalagyan namin, kitang-kita namin yung itsura ng Pilipinas sa labas. Hindi siya nababago. Nagpapalit-palit lang na gobyerno. Maraming salamat ulit sa inyo at Happy Independence Day na rin. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
ano no, ang tawag dito, yung trend ng mga sinasabi ng mga OFW, laging, it really ano 'no, yung, points to yung fact na naging taas noo ka talaga nung 'pag lumalabas ka ng bansa nung panahon ni PRRD, taas noo ka talaga na si PRRD yung presidente. Binigyan tayo ng pangalan ni PRRD. That's a Dignidad. Yeah. Ayun. Ayan. Meron kayong gustong idagdag or we can go to Asian Chinito? Let's go na lang kay Chinito. Ay, Oo, ayan. ano yan si ano eh. Oo. Ayan. Nakaka-touch yung sinabi ni Think Brave eh. Hello, Asian Chinito. Ayan. Ay, Miss Joey. Mm. Ay, Pai. sa Facebook. Ay, ikaw ba to? Ako to. Ako yung Ikaw pakulitin mo. Nag-delete ako ng account. Ikaw ba to? Anyway, hindi, ang hirap pumili ng topic kasi ang dami nang nasabi. So, i-share ko na lang since I don't wanna veer away from the OFW topic. So, mag-share na lang ako ng personal Yeah, well, experience. you can talk about anything, you know, your sentiment, things that that makes you so disappointed with the current administration, things that is close to your experience is actually very very appreciated kasi yun yung gusto nating maramdaman yung pulso talaga ng tao. Ayan. Establish ko lang yung foundation, Miss Joey, no? I never shared this before. My dad, ang tatay ko has been an OFW for more than 20 years. Actually, kami magkakapatid, we grew up without our dad being OFW. So it's always been a passion na kailan darating yung panahon na we don't have to leave the country and really stay. So, hindi ko na isa-isahin yung issues with PBBM ngayon kasi marami nang nagsabi. May babasahin na lang ako na really, and I mentioned this before, nung inauguration ni PBBM, he said, I fully understand the gravity of the responsibility that you put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. Putang ina, nasa na yung taong nagsabi noon. Ang nakaka-disappoint lang is that siya lang yung presidente na napaka-konti ng roadblocks. Siya ang gumawa ng sarili niyang roadblocks. Right. President Duterte had COVID. Right. For God's sake, doon sa mga nag-expect sa 2020 na nabaksak ang ekonomiya, na marami tayong... Sino bang presidente ang naka-experience ng COVID or ng pandemic for that matter in the history of the Philippines? And the world. Wala. In the world. Nabuhay pa. Kasi may Spanish flu. Pero itong presidenteng ito had the unity, had the majority, had more than 100 days leeway that President Duterte did not have. Day one, batikos agad kay President Duterte. Naalala ko yung mga pagtatanggol na ginagawa natin noon pa lang na kahit na yung iba doon gawa-gawa lang. Fake news. Pero ito, ako ang sasalita ko not dito sa mga kasama natin, but more on dun sa nakasupport pa rin sa government na to. Bulag ba kayo? Kami ba yung sinasabi nyo na nagbago? Hindi ba yung presidente? Ay babalikan nyo lang yung inaugural speech niya. Nandun lahat ng pinagsasabi niya na hinihingi namin sa kanya ngayon. Lahat ng sinabi niya, nandun din yung sinabi niya, friends to all, enemy to none. Bakit? Because we will focus on the well-being of our people. So nasan yung pag-consider niya ng economy kapag nirarat-rat niya ang China, for example? Nasa yung pag-intindi niya sa mga taga Hong Kong or sa tingin ng Chinese ngayon na nandyan sa China at Beijing dahil yung presidente nating bangag, kung ano-anong ginagawa at nag-i-invite ng Israel very recently, sinabi niya na maganda kayo, may external threat tayo. Gawa niya yun eh. Naglagay siya ng EDCA. Di ba may tayo? Alam naman niyang may threat hindi naman surprise na, hello, may issue sa Taiwan, ngayon lang, hindi. That's common knowledge. Why would you put EDCA on our base? Sino tanga ang magagawa niyan? And then expect, anong sabi mo sa sundalo na, mag-ready kayo dahil may threat tayo? Gawa niya yung threat na yan. Nananahimik tayo dito, maayos, marami ba infrastructure na dapat isipin? Kaya nakakainis lang kasi, yun na eh. Wala tayong roadblocks. Nandun tayo sa pagkakataon na ito na yun. That was the feeling. And I know whether you're supporting the government today or not, naiintindihan nyo, yung araw ng inauguration was very, very meaningful because that was a sign of the day that, okay, let's start, let's bounce back from pandemic. Pero sir, mga sir, sinayang niya po. Gumawa siya ng sarili niyang problema sa sarili niya
Maganda yung team na hawak niya. Nandun si Miss Trixie. Ang galing mag-handle ni Miss Trixie, ni Attorney Trixie ng communication. Tinanggal. Nakakalungkot lang. But sana, magising na lang tayo na gawin na natin yung dapat gawin. Kasi, you really think we can survive in the next 4 years? I don't think so. Yun lang po. True. Okay. Thank you, Asian Chinito, ha. Alam mo, gets na gets ko si Asian Chinito dun sa lost opportunity. Yun yung sobrang nakakalungkot. Yung parang supposedly mag-jumpstart na tayo pagkatapos ganito. Yeah, kasi yung Philippines kasi ang pinaka-bagsak nung pandemic. And then, since ang laki ng binagsak, it was forecasted na magbabounce from the And we're not meeting our targets, di ba? Hindi, kasi nung 2023, ang baseline was 6.5 and then the ceiling was 7.5. Adjusted na yon. And then we only achieved 5.7. Adjusted na. Diba? Well, BBM was in the history was voted by a very overwhelming majority. No, he had all this political capital na talagang di tulad nung kay Digong. He has the oligarchs against him. You have the bureaucracy that is corrupt that is against him. You know, you have people that were trying to conspire to take him down. You have the Americans, and you have the Dilawans, all conspiring against him. Si Bongbong iba. So it's a waste, really. True. Ayan. Lady Lee. Hello, Lady Lee. Ayan. Ito na po ang iyong 5 minutes. Maraming salamat sa paghihintay. Hello. Audio check po. Clear po. Clear naman. Thank you. Clear na clear. Grabe, sobrang saya ko. Nakakita ko dito. Oh my God. Congratulations! Iparating sa gobyerno lahat ng inaing ninyo. Ma'am Lady Lee. Orahin mo. Okay. 2012 ako naging OFW. Kasabayan ko yata si Sean Wayne. Kasi sabi niya 2013 umuwi siya. Ba't ako nag-OFW? Nung panahon na yun, si Pinoy pa yun eh. Boom na boom yung call centers. Tinry ko naman pero Diyos ko gusto ko talaga magturo. So nag-open ng Japan. Nakapunta ako ng Japan, nakapagturo ako sa Japan. Tapos grabe, nainis ako kay Pinoy noon kasi may experience ako sa DFA, yung pagkuha ng OEC, naalala niyo yun? Kasi requirement yun, di ba? Ewan ko kung requirement pa ba yun hanggang ngayon? Requirement. First time OFW, umalis ako. May officer lang doon sa airport na hinahanapan ako noon kasi wala ako. Sabi ko, ay hindi ko po alam yun. So binigyan lang ako doon sa airport ng OEC. So nung bumalik ako ng Pilipinas, sabi ko yun ang unang gagawin kong kukunin kasi hindi ako makakaalis pabalik ng Japan. So pumunta ako doon sa DFA building, sa Opli building, Opli na yan, 'di ba? Ngayon Opli building na. Pumila ako mula umaga pagkabukas hanggang 2:00 ng madaling araw. Grabe. For OEC. Opo. Wow. Para lang magkulang yung pera ko at hindi ako makakuha. Halos hindi ako makakuha ng OEC. Kasi kailangan bayaran yung yung pag-ibig. Yun eh, kasama yun dun eh. Pag hindi mo binayaran yung pag-ibig, meron pang iba eh. Tapos, so sobrang frustrated ko talaga noon. Sobrang frustrated ko. Sabi ko, naku, hindi na talaga ako, hindi na talaga ako uulit. Sabi ko, kung may ibang way para kumuha ng OEC. Pero yun yung nagpamula sa akin kung gaano kapalpak yung administration ni Pinoy. Alam niyo yun? Yung ganong klaseng ng gobyerno. Ganong klase ng sistema. Bakit ganun yung sistema? Imagine hanggang 2:00 ng madaling araw? Meron po bang hanggang 2:00 ng madaling araw yung pagkuha? Hindi ko talaga ma-imagine yung ano yun. Well, so hindi na ako OFW. Nag-migrate na ako dito sa San Diego, California. Nakapag-asawa ng AFAM. Isa na namang maswerteng AFAM ang nakapangasawa na Pilipina. Matagumpay na Pilipina. Yes, mabuhay. So, naging Phil-American ako, tapos year 2016, talagang from San Diego, lumipat ako ng San Francisco kasi gusto ko maging Filipino. Gusto kong bumoto. Talagang gusto kong bumoto. Gusto ko si Duterte. Ayoko na ng dilawan. Please lang. So, nanalo si Duterte. Ang saya-saya. Yung concern about, may concern ako kasi buong term ni Duterte, wala ako sa Pilipinas, hindi ako nakapagbakasyon. Actually, next year, 10 years na akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. So, mamasahe and all of that, So, hindi ko talaga siya na picture in my mind how safe it
and how good the Philippines was during the Duterte's sixth period. You know what I mean? I don't know kung nakaka-relate yung iba na hindi nakauwi during the Duterte's time. So, to compare it now na hindi na ganun daw ka-safe. Totoo kasi may mga personal experiences po ako, you know? So, sasabog yung dibdib ko kasi ay yung mother ko, although pinitation ko yung mother ko, nakapunta na siya dito sa States. Talagang, alam niyo na, senior citizen, mas gusto talaga ang Philippines kasi ang weather, ang environment, and all of that, you know? So, mag-isa na lang kasi siya sa Pilipinas. Tapos, medyo malilimutin na ba? So, nanakawan siya ng wallet. Yung buong wallet niya, nawala. Lahat ng IDs niya, including her green card. You know, yung pinaghirapan kong green card, hirap po niyang green card na yan. Tapos, ang nangyari, andun din sa wallet niya yung ATM for SSS pensioner na kasi siya. So, na-trace namin kung sino ang magnanakaw. Nag-withdraw. Nag-withdraw, may CCTV, bang! Kita. So, Pero walang PIN. Ano po? Wala siyang, hindi niya alam yung PIN. Ano po yung PIN? Ay, hindi, alam po. Alam niya. Nalaman. Kasi, I think, sinusulat namin yun sa papel. Although hindi yung nanay ko nag-withdraw, yung ate ko yung Nandun din sa pitaka. Oo, nandun din eh. So, yun. So, nakita yung pagmumukha. So, ganito. Report sa barangay, report sa police, ganyan-ganyan. Ang tagal, ilang buwan, bago nalaman. Finally, na-trace na nila kung sino, anong pangalan, taga saan. So, sabi ko na sa sister ko, ano na, pakulong na yan, para maano na yan, magdala yan, di ba? Sabi ganun. Nagdadalawang isip kami. Ayun. Alam niyo kung bakit? Sabi ng pulis, labas-masok na daw po yung mga kawatan sa iba't ibang klaseng sa kulungan, you know, dahil sa iba't ibang klase ng mainly pagnanakaw at saka kilala ding addictus benedictus. Kilala din silang addictus benedictus at isa pa, malakas sa kapitan. Malakas daw kay kapitan. Sabi ko, wala na? Wala, gano'n na lang yun. Gano'n na lang ba yun? Gano'n na lang. So, gano'n. Yung frustration mo, di ba? Andun na, caught in the act ka na dahil malakas ka kay kapitan, labas-masok ka sa kulungan and all and that. Wala na. Tapos wala din daw mga trabaho. Parang maawa kayo, tapos matakot kayo. Yung ganung feeling at the same time. Parang tama ba yun? May hustisya ba sa ganon? Nag-iisa ng nanay ko sa Pilipinas. Tapos malilimutin na. Ako never ko binoto si Marcos. Never ko talaga siya binoto. Kasi meron kami kamag-anak na biktima ng martial law. So, no sa akin niya si Marcos. Tapos nung nalaman, Hindi kayo nabudol? Hindi ako nabudol, Miss Joey. Hindi, thank you. Hindi ako nabudol. So, may kamag-anak kaming nabiktima ng martial law. Tapos, yung sabi ni Duterte, nakafocus na kasi ako talaga ng election sa mga sinasabi ni Duterte, kung anong sinabi niya na ito si Marcos yan. Naniwalaan ko yung lahat. Talaga. At saka, so, hindi ako nabudol. Opo, Lady Lee, sa ngayon po, ano po yung pinaka mensahe ninyo at yung bagay na talagang nagpa-frustrate sa inyo sa takbo ng Pilipinas? Bilang OFW, well, hindi na, parang, na po kayo migrant na po kayo. But you still keep your Filipino citizen? Oo, alam ako, nakakaboto ako. Nakakaboto kayo? Alam bumoto ako. Oo. Yung pagdanasa mong matulungan yung bansa mo, yung mga kamag-anak mo, parang hirap na hirap ka kasi yung gobyerno nakatabon sa'yo. Parang andun naman kasi sila sa kapangyarihan, no? Oo, andun naman sila sa kapangyarihan, di ba? Bakit hindi nila okay, sa kanila yung force, okay, sa kanila yun. Bakit hindi nila gawin yung tama? Nakaka-frustrate lang. Sana hindi ganito na sobrang nakaka-worry talaga sa amin na malayo kami. So nagpakabit na ako ng CCTV din sa bahay namin. Kaya lang yung internet naman, Diyos ko. Paano po ba yun? Paano po bang gagawin doon na palagi kong makikita? Yung internet napaka-unstable. Yung mga basics need, wala talaga eh. Grabe. At saka, ang mahirap pa sa kalooban mo, yung may kaanak ka rin na yellow. Tapos pink. Ang hirap-hirap yun. Ang hirap-hirap sa kalooban ko nun. Sabi ko, bakit? Tapos sinisisi si Duterte, mga ganon-ganon. Sabi ko, very vocal tayo di ba?
Magsalita lang talaga tayo. Karapatan natin yung magsalita, di ba? Eh, nung nakita ko to, sabi ko, ay, ang ganda ng title ni Miss Joey. Paakit ako kahit mahaba yung pila. Talagang congratulations, Miss Joey. Ang ganda-ganda ng platform mo, kakaiba sa lahat ng mga vloggers kasi very welcoming. Tapos, marami kang matututunan din sa mga kapwa-OFWs and mga iba, mga Pilipino abroad and all of that. Tsaka sa mga panelists, ang tatalino, grabe, ang gagaling. Correct. Marami po tayong mga viewers talaga na ano, no, Oo, nakakapili grabe. sa, oo. May ganito nung election eh. May ganito nung election. Meron sorry, Estonian kasi ako. So may mga ganito rin pumapasok-pasok din ako sa mga live stream. Tapos nung wala na, sabi ko bakit parang wala nang nagle-live na nagpapapasok ng mga ganito. Tapos sabi ko si Miss Joey ang talino talaga nito, no? Nagmana kay cosmological woman of the universe. Ana, kay Miss Sa. So tapos kay Maharlika, third floor, dami-dami na talaga. Sabi ko, siguro magsasama-sama talaga tong lahat ng boses na to. Ang problema kasi parang yung boses natin, nasaan naka-up lang, parang hindi bumababa. Alam niyo yun? That is why we're doing this. Kasi gusto natin yung mga ganitong sentimiento bumaba, no? Kanina nga, Lady Lee, no? Sorry pa, we Sure. just need to, wrap this up, no? Kanina nga sa comment section, si Jay Briguera nandyan. So sabi niya, wala raw siyang nakikitang maganda. Wala siyang nakikitang ano. And I think kapag ka kasi you refuse to look at what is going on, ang problema, no, real talk lang. Kapag ka kasi hindi mo naiintindihan kung papaano patakbuhin ang isang bansa, you might think na walang problema. Ayan. Libel convicted, ito kasi kanina pa suggest si libel convicted na certain topic na pag-usapan or whatnot, ganyan. Pwede nating pag-usapan yan. Kasi isa ka rin naman sa voice of the people, libel convicted eh. So pwede kang umakyat, you just need to push your luck na makapasok every time na may bago. Doon magkakaroon ng opening eh. Pasensya na mahaba yung pila, no? Pero, that's the reason why we're doing this kind of things, no? Kasi gusto nga natin bumaba yung storya, bumaba yung mga, ma-inform yung mga tao kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Para hindi hanggang fentanyl lang ang pag-uusapan. Yung mga sinasuggest nito ni libel convicted. 125 million na confidential fund, di ba? 51 billion ni Pulong. Uulitin ko yung challenge ko, ha? Libel convicted, if you can come up in this live, maniniwala akong hindi ka bayad. Kung hindi mo kaya ang panindigan yung mga topics na gusto mong pag-usapan, isa kang bayaran. Okay? Isa kang bayaran. Now, we can talk about that. You just need to come up here. Mag-request ka lang. Ayan. Okay? Ayan. Miss Lady D, magpapasalamat na po ako, no? Para Okay. Thank you, Miss Joey. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ayan, maraming salamat po.